Ngayon, ito pong si Kulaong, nagsinungaling po sa kanyang isang live. Ayun, meron siyang live na nagsisinungaling siya at meron siyang sinasabi na nako nabura na yung ano nabura na yung channel ni Food Genius, nawala na eh. Pero ano po, meron ako naitabi dito na ano na isang video niya ah, na sinasabi ni Kulaong na siya daw po ay nagda-drive daw po sa subdivision. Ah, Ngayon, nakita ko yon pero hindi ko kasi na-record, hindi ko na hindi ko siya na-recover. Tignan nga natin kung na kung na kaya Food Genius. Food ay wala na nga talaga Food Genius Vlog wala na talaga. Dead na daw po talaga yung Food Genius Vlog. Wala na talaga Hindi ko nakakuha yung hindi ko nakakuha yung video na yung sinasabi niya na na nasa ano lang siya. Tignan nga natin sa iba. Hanapin ko kasi maganda pala no na yun ang dapat na ma-reaction na natin eh. Yung sinasabi niya na siya po ay nasa loob daw ng subdivision habang nagda-drive. Okay, tignan nga natin dito. Yung no seatbelt siya at wala po siyang kahit anong helmet, wala rin. Ano po, nakita ko po na nakita ko yun meron ako dito. Pero ang wala ako, yung sinasabi niya, kanino ko kaya makukuha yun? Teka. Mr. X, hello po. Sinungaling nga, wala naman siya sa village. Nasa Alabang sa Pote Road siya. Kailan pa naglagay ng shaky sa loob ng village? Ayun nga, kailan pa nagkaroon ng shaky sa loob ng subdivision? Tignan nga natin kung meron dito. Kasi baka mamaya, yun ang maganda pala ma-reactionan eh. Okay. Nawala na kasi si Food Genius. Doon sana maraming video eh. Seat belt. Ayan. Tignan natin kung mag-reply mga tropa. Kasi anong oras na eh. Okay. Eto na lang siguro ang ilagay muna natin kasi hindi ko na po na hindi ko na po na i-ready. Okay, ito. Nanlugaw ni Alibag. Sabi ni Nicolaong kanina, nakita ko, meron ako nakitang vlog niya o live. Ang sabi niya,
Ah, ito daw ay nagdadrive siya sa subdivision. Hindi daw niya kailangan mag-seatbelt kasi nasa loob naman daw siya ng subdivision. Yun ang maliwanag na sinabi niya, hindi village yung nadinig ko eh. Subdivision eh. Yung sinasabi niya. So, dito po makikita po natin na hindi po subdivision yung kanyang pinagdadrivean. Ayan. So kung makikita niyo po yung paligid, hindi po yan subdivision. Ayan. Puta na, katuki na yung makina ng sasakyan ni Kulaong ah. Katuki na yan pa ganyan, Diyos ko, overhaul na yan. Hindi na pwedeng ilayo yan. Puta, bulok na yung sasakyan ni Aling, ni Mr. Pogi. Bulok na talaga yung sasakyan mo. Baka nga hindi sa kanya. Nadula siya, no? Aling, sabi niyang ganun. Ayun. Ngayon, makikita nyo dyan itong tarpaulin. Ayan, yung tarpaulin. Okay. Oh, wow. Huwag kang riding your ride. Magnanakaw. O huwag kang magnakaw. Pasensya na kayo nakakita na naman kayo ng halimaw. Ngayon, yan po yung ayan yan po yon. Sa video na yan po yung tarpaulin. Pinost ni Boss MG. Yan yon. Nakalagay po dyan, huwag kang magnakaw, ang ikapitong utos. So, tingin ko, ito po ay may kinalaman sa mga kurakot sa gobyerno. Ngayon, okay, tanggalin natin to. Ito kasi yung ito kasi yung tarpaulin na nakakapagpakilala talaga ng lugar. Yan talaga yon. Okay. Dito naman, teka, rin natin pala to, hindi natin pwedeng tanggalin. Kasi dito tayo magre-repair sa video niya eh. Kung ito po yung talagang si Kulaong na napakasinungaling. Sobrang sinungaling po talaga nito. Grabe, talaga sabi ko, yung mga ganito lang ba naman na simpleng bagay, nagsisinungaling pa tong hinayupak na to. Ngayon po, dito sa video, puntahan natin ito. Okay, ito. Okay, i-play natin. Ayun, saktong-sakto. Ito na. Meron pong nakalagay diyan. Kung makikita ninyo, dun sa may bandang taas, may nakasulat, kilometer 17 place. So, syempre, gusto ko nga masoplak natin si Kulaong dito sa ginagawa niyang panloloko, ginagawa niyang pantatarantado sa kanyang mga manonood. Ako po yung nagtingin-tingin sa SOCMED. Ayan. Inanap ko tong nakalagay na na ito. Okay, punta tayo dito. Hinanap ko tong kilometer 17 na ito. At dito po, ito ang aking natagpuan. Okay.
Kita ba? Ako, parang ano parang ayaw niyan lumabas. Bakit ganun? Lumalabas dito sa akin eh. Okay, siguro ipakita ko na lang dito. KM. Ayan, sige. Tignan natin ha kung gagana to dito. Kung gagana dito sa ano na ito. Tignan natin tong KM17. Ayan. Okay, window capture. Tignan natin kung lalabas. Ayun, lumabas. Ayan. So, dito po, makikita nyo dito, nakalagay KM17 place. So, ngayon, parang na-curious ako, ano kaya itong KM17 place na to. So, tignan natin. So, yan po yung lalabas kapag kinlik mo po yung kilometer 17 place, Las Piñas. So, dito, kitang-kita, ito po yung Shakey's. Yan yung Shakey's, oh. Kitang-kita, di ba? Yan yung Shakey's na pinuntahan ni Kulaong. Hmm? At yan po ay sa Las Piñas. O, yan. Las Piñas po yan. At ako po kasi, syempre, sawang-sawa na ako sa kasinungalingan nito si Kulaong eh. Medyo nakakasuya na. Hindi na po hindi na po healthy dito sa SOCMED na makakita po tayo ng Norman Mangusin. Kaya nga po ako, gusto ko talaga mawala dito sa SOCMED yan eh. Mawala sa FB, sa YouTube, at sa TikTok. Kasi dyan lang po naman yan na pwedeng ma-follow at makakuha ng mga makikisimpatya sa kanya at maniniwala pa sa kanyang katarantaduhan. Ngayon, ito yung, ayan po, makikita nyo naman, KM17 Place Las Piñas. O, ito yung mismong litrato. Ito yung Shakey's. At makikita nyo naman dyan kung saan nakaparada si Kulaong. At dito yon sa may harapan. Dito sa may kulay pulang kotse na nakaharang. Tapos meron, ano ba to? Velos ba to? O Avanza? O, ano to yata? Ano tawag dito? Wigo. Etong item. Tingin ko dyan nakaparada si Kulaong. Dyan sa part na yan. KM17. Hindi dito sa may gitna. Dito po yan sa may kulay pulang sasakyan. So, etong si Kulaong, sabi niya, nasa loob ng subdivision yung kanyang kinainan. Pero ito, hindi po ito mukhang subdivision, di ba? Tingin ko hindi papayag ang subdivision na magtatayo ka ng ganyan katindi na mga lugar. Like, merong Shakey's, Sinangag Express, merong Hill Peak sa, ano yun? Ano ba to? Hill Peak Salon. Tapos dun sa loob, parang may food court. Kung di ako nagkakamali, parang food court. Etong KM17 Place. So, si Kulaong ay nagsisinungaling. Ayan, kitang-kita naman. Ito punta tayo dito sa litrato. Ayan, KM17 Place. Harap po ito ng eskwelahan. Yung University of Perpetual Health. Ayun. Shoutout sa KM17 Place. Ayun. At ayun, Angelos Entertainment Lounge. Merong mga may The Library, Captain Kebab. Yan yung mga negosyo na nandyan sa loob nung KM17. At maganda yung lugar. Tingin ko isang community na maganda tong lugar na to. So eto, maliwanag, hindi po ito loob ng subdivision. Ang sabi din ni Kulaong sa kanyang video kanina, ang sabi niya, siya daw po ay wala sa National Highway.
Wala daw po sa National Highway. So ngayon, puntahan natin etong lugar, ayan, Alabang Zapote Road, Talon 2, Las Piñas, 773. Puntahan natin yung mismong lugar. Ano na lang nga natin, copy paste natin, tapos punta tayo sa punta tayo dito. Ayan. Ayun, lumabas. Okay. Kulaong, ang sabi mo, ikaw ay wala sa National Highway. Maaring hindi nga ito National Highway. Etong lugar na ito etong sinasabi ni Kulaong. Etong Alabang Zapote Road. Maaring hindi nga talaga to National Highway. Pero ayan yung yung KM17 kapag umaga. Okay, dito yung harapan at okay. Ito po yung kung saan meron pong nakalagay, huwag kang magnakaw na tarpaulin. Ang layo naman ng inano pala. Okay, malayo ang laktaw pala nito. Okay, balik pa tayo. Punta. Ito yung napasok tayo sa parking. Ba't ganun? Ayun, lumabas ulit tayo. Ito po yung may tarpaulin. Syempre, hindi pa updated kaya Google Map. Kaya ito pa po ang nakalagay, University of Perpetual Health, Las Piñas Campus. Tapos yung KM17, ito, ayan, ayan yung Shakey's na pinuntahan ni Kulaong. So Kulaong, tignan nga natin ngayon. Tignan natin ngayon. Okay, tignan natin Alabang. Tanggalin muna natin yan. Alabang Zapote Road, Las Piñas City. Can drive without seatbelt. Okay. So, yan po ang nakalagay dito. Ayon mismo kay AI, imposible naman po ito po ay mali. Kasi ito AI ito ng Google. Nakalagay po diyan, no, you cannot drive without a seatbelt on Alabang Zapote Road in Las Piñas City or any other public road in the Philippines, as it mandatory for all drivers and passengers to wear seatbelts. Republic Act 8750 requires the mandatory use of seatbelts by both front and rear passengers in most vehicles, with penalties including fines and possible license suspension. So nakalagay din po dito, Kulaong, baka nanonood ka diyan, Kulaong, i-educate kita. Ang nakalagay dito, seatbelt law in the Philippines, mandatory for all drivers and all passengers, front and back, must wear seatbelts when the vehicle is in motion. Ang legal basis nito, this is mandated by Republic Act 8750, also known as the Seatbelts Use Act of 1999. Ngayon, ito pong Seatbelt Act na ito, ito po ay, kung maalala ninyo, kasi ako, tanda-tanda ko to around 1999 or before 1999,
meron pong isang truck na may kargang mga gasolina o langis sa may Pandakan. Ngayon, meron pong ano diyan, meron po diyaang sasakyan na parang owner type jeep. Meron pong truck na nawalan ng preno, dire-diretso. Tapos parang nabunggo niya yung owner type jeep. Yung sakay ng owner type jeep ay mag-asawa. Ang alam ko, ang namatay doon yung babae. Tapos yung babae buntis pa. Ngayon, walang seatbelt yung babae. Nasaktan siya. Hanggang sa sumakabilang buhay, nawala yung babae. Yun yung isang dahilan kung bakit po nagkaroon ng seatbelt use act. Pagkatapos niyan, ang dami pong mga iba pang mga aksidente sa kalsada na yun pong mga driver at pasahero walang seatbelt. Ang nangyayari, lumulusot sila doon sa sasakyan, doon sa salamin. Nababasag yung salamin, lumulusot sila doon. So, nagkakaroon po ng matinding, kumbaga, yung aksidente, sa halip na may iwasan sana kung naka-seatbelt sila, matitigas nga po ulo ng mga driver ng mga time pa na yon. Hindi pa sila sa mga seatbelt. Hindi po katulad ngayon na sa lahat ng public road, kailangan mo nang mag-seatbelt. Ngayon, driver's responsibility. The driver is responsible for ensuring all passengers are buckled up. So makikita po natin dito sa video ni Kulaong na wala po silang seatbelt lahat. Ewan ko na lang yung passenger yung passenger kung ito ay yung nasa likod, kung ito ba ay nag-seatbelt. Kasi po, 'di ba? Kung ikaw ay responsableng driver, hindi lang ikaw ang magsi-seatbelt. Aalalahanin mo rin yung mga kasama mo na mag-seatbelt din sila. Ito, makikita po natin dito. Ito si Kulaong, walang seatbelt. Nagdadrive na siya niyan. Ayan. Nagdadrive na siya niyan wala siyang seatbelt. Tignan nyo. Hihinto pa yan. Bobo eh. Bobo po kasi itong si Kulaong. Tignan nyo Tignan nyo kung gaano ka bobo. I just ride in your arms tonight. Shout out! Lakasan niyo yung pagkakasarado na inyong mga pintuan ng dali. Di ba bobo? Sabi niya, lakasan nyo ang pagkakasara ng inyong mga pintuan. Kita nyo gagawin ito. Gigilid ako. Yun ang sabi ni Kulaong. Gumilid. Bobo! Diba? Nak! So makikita nyo po yung lalaking nasa gitna. Tignan nyo yung lalaking nasa gitna. Shout out! Diba? Wala tayo lagayan, lagpakin. Yung cellphone stand lang, wala kang cellphone holder lang sa kotse, wala ka. Kita nyo yung may hawak ng ng paper bag. Tignan nyo yung gagawin. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nag-drive na siya, maliwanag yan, walang seatbelt. Along Alabang Zapote Road. Tignan niyo yung yung lalaking nasa gitna. Unti-unting gumigilid. Okay. Hindi ko nakita yan.
Ayan kita nyo, ang tagal niya nagdadrive. Ibig sabihin, itong nasa gitna niya rin, yung kasama niya, wala ring seatbelt. Nakagilid na, Shout out. Iniharang lang yan, Nako, hindi ko nakita yun. Diyos ko. Kita nyo. Ito yung tinatawag na Anti-Distracting Driving Act. Ito yon. Nagdadrive siya ng Anti-Distracted Driving Act. Yon. Anti-Distracted Driving Act, ADDA. O yung Republic Act, ano yan? Republic Act. Kasi sinabi ko na 10913, kung na nagkakamali. Kitang-kita po dyan na si Kulaong naka-live, nagbabasa ng mga comment. Ayan, kung makikita nyo, nakasalamin pa. At may babasahin pa siya dyan na comment ng isang tao. Dapat nakita ko yun. Nakita niya yung pakulay, hindi niya na shoutout. Shoutout sa inyo lahat. Siya muna at ako muna yung ako muna yung magmamaneot. Baka ako'y mabangga Okay. Assalamualaikum. God bless you all. Thank you. Thank you na naman sa mga palipaders nyo. Ang dami. Asar na asar si si Pud Kamote. Thank you. Thank you. Ayun. So maliwanag dyan na siya po ay nagdadrive ng walang helmet. Walang helmet. Nakakatakot po yan. Babay, kapag yan nakasabay mo sa kalsada tapos makita mo yung nasa sasakyan. Parang si Frankenstein. Nakakatakot po yan. Hindi po makatarungan yan. Napaka-dangerous po yan para po sa mga kasama natin sa kalsada. Biri mo, Kulaong, nagdadrive ka ng wala kang helmet. Alam mo naman pangit ka. Diba? Dapat, Kulaong, ikaw ay nagdadrive kahit na 4 wheels, ikaw ay naka-helmet. Kasi nga, kapag hindi ka naka-helmet, pangit ka eh. Diba? Sana kapag po si Kulaong lalabas ng bahay, yung bang paglabas pa lang niya ng gate, naka-helmet na siya. Hindi po. Tama po ako, helmet po. Ugly pollution po ito. Nakakasira po ng view. Nakakasira po ng view. Sa halip na yung mga tao, lalabas, pupunta ng mall, mag-chill-chill, makikita nung mga, nung mga bata, na merong halimaw na nagdadrive ng sasakyan, hindi na po tutuloy yung mga bata, magtatantrums. Diba? Kaya po sana, ipag-utos na rin, i-ano na rin yung pag-helmet ng mga pangit na katulad ni Kulaong. Diba? Kasi hindi na po maganda yung ganyan. Makakaperwisyo po sa mga sa mga kababayan natin 'yan. Diba? Makakaperwisyo 'yan sa mga kasama natin sa kalsada. So paging LTO, maliwanag na itong si Kulaong po ay nagdadrive along dito sa kalsada na ito, Alabang Zapote Road. Ito po yung pinaglamunan ni Kulaong. Shakey's. Ang trilyonaryo pala kumakain sa Shakey's. Diba? Eto, hindi ko naman minamalit ang Shakey's, pero masarap manok dyan. Lalo yung Mojo's. Favorite ko yun. Yung pizza, Hawaiian. Gusto ko yung, ayoko ng thin crust. Gusto ko yung makapal.
masarap ang Shakey's, lalo na yung two-piece chicken nila, masarap. Pero, 'di ba, trilyonaryo ka eh. You are portraying as a billionaire. You are portraying as a trillionaire at napakarami mo kamong pera. Pero kumakain ka sa Shakey's lang. So kayo ba? Tingin nyo ba dito, etong lugar na ito, subdivision to? So dito, kaya ko to pinresent sa inyo. Ito po ay katibayan na si Kulaong po ay nagsisinungaling na naman. Yung mga ganito lang naman Kulaong kasimple na pagkakamali. Gano yung aminin mo na lang na ikaw ay nag-drive at nakalimutan mong mag-seatbelt dahil wala ka rin namang helmet. Diba? Gano yung aminin mo? Pasensya na po, hindi kasi ako nakapag-helmet. Kaya hindi na rin ako nag-seatbelt. Parehas lang din naman ako may violation. 'Di ba? So etong lugar na to, hindi po to subdivision na katulad ng sinasabi ni Kulaong. At ito po, maliwanag na maliwanag, public road ito. Alabang Zapote Road. So Kulaong, sa susunod na magsisinungaling ka, galingan mo naman. Be better. Be better na sinungaling. Kasi ang daling i-debunk ng iyong mga kasinungalingan. Tapos kapag ganito na na-debunk ka, gagalit ka na naman. Sasabihin mo, ikaw nagsasabi ng totoo. Tapos maya-maya, magpapabiktim ka. Sasabihin mo, ikaw biktima, papabiktim. Lagi na lang ganun Kulaong Magyayabang ka, magsisinungaling ka, pag na-debunk ka, sasagot ka, magmamatapang ka, tapos the end is, ikaw pa ang biktima. Kami pa ang mali. Ikaw naman nagsinungaling 'Di ba? So, hindi ko po may play dito yung video na sinasabi niya na nagko-comment ka, hindi mo naman alam kung ano yung nangyayari. Nasa loob ako ng subdivision, yun ang sabi niya. Hindi ko na po kasi na-ready. Kala ko na kay Food Genius yun, pero nung hinanap po kay Food Genius, wala na po yung Facebook page ni Food Genius. Pero wag po kayo mag-alala. Yung pong bagong Facebook, ano tawag dito? Meron pong bagong Facebook na page itong si Food Genius, yung ito, Food Genius Vlog. Yan po, follow po ninyo at wag po kayo mag-alala, nandiyan naman po yung mga lahat po ng mga video ni Kulaong nakasave din naman kay Food Genius. Actually, chinat ko nga siya kung pwede kong mahingi, kaya lang baka busy. Baka may ginagawa. Kaya po, ayan. Hindi ko na po siya hintay na mag-reply. So, naipakita ko naman po sa inyo na siya nga po ay nagsisinungaling. Nagsisinungaling po siya, wala po siya sa loob ng ano tawag dito? Wala po siya sa loob ng subdivision noong siya po ay nagda-drive. Yun lang po ang gusto kong ipunto dito. Napakasimple lang, 'di ba? Napakasimple lang na issue, pero ito po ay labag sa batas. Meron po tayong tinatawag na ano yon? Ano ba yon? Seatbelts Use Act of 1999. So, ikaw Kulaong, public vehicles for public transport, drivers must inform passengers to wear seatbelts. Ayan, okay, ito. Fines, penalties can range from 1,000 to 5,000 depending on the offense. License suspension. Repeat violations can lead to license suspension. So actually, hindi naman ito yung una lamang na nag-drive si Kulaong na wala pong seatbelt. Meron pa pong ilang mga pagkakataon diyan na hindi po yan nagsi-seatbelt. So sana, 'di ba? LTO, hindi ba para pong etong mga ganitong pagkakataon dapat ito po yung mga binibigyan nyo ng leksyon. Kasi po, parang pinapakita kasi dito na porke mayaman siya, marami siyang pera, pwede na siyang hindi mag-seatbelt.
parang ganun yung kanyang ano yung kanyang pinoportray. Kung tutuusin, ito po ay public road. Hindi po ito subdivision. So, yun lamang po ang aking gustong ipunto dito. Sana ito po ay mabigyan ng leksyon yung mga ganitong tao na nagdadrive po ng walang seatbelt at walang helmet kahit na four wheels. O kaya kung hindi po kaya mag-helmet, mag-face mask man lang, 'di ba? Face mask man lang. Mata sa ilong.